Naka-heightened alert na ang PNP para mapanatili ang kaayusan ngayong Kwaresma. Para naman maibsan ang kalbaryo ng mga commuter, posibleng simulan na ng Transportation Department ang discounted o libreng pamasahe sa April 15. Saksi si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at naka-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. ano tingin sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Na-consider mo ba na wag na munang umuwi? O paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat ng paraan ng transportasyon tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noontime, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakarang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I ask Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ng DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is, itong Holy Week, walang magwa one way. No? Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 ng mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Ang mga empleyado ng gobyerno, half-day lamang ang trabaho bukas, Miyerkules Santo. Sa inilabas na Memorandum Circular 116 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pasok. Work from home din ang trabaho maliban sa mga ahensyang nagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo. Ang naturang work arrangement ay para mabigyan ng sapat na panahon ng mga kawani na makabiyahe at magunita ng lubusan ng Semana Santa. Depende naman sa mga pribadong kumpanya kung ipatutupad ang parehong setup o magsususpinde ng pasok. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.